Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at siyamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kora Paroko, Reverend Father Douglas Dibado. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, sa ating pagkabagaman, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang inilikha. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magiging pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin na. Sumayin. Ngayon po ay inuulitan natin ang kapisahan ni Santa Agata, isang dalaga at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama,
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Itanim. Ikapitong buwan ng taon nang naroon na ang lahat. Binuhat ng mga saserdote ang kabanang tipan. Tinulungan sila ng mga lebeta sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanang tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kabanang tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang mga pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ang mga iyon, ang kabanang tipan at ang mga pasana nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo na puno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawaing sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit. Ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Tayo pong lahat. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Betlehem ang kabanang tipan sa bukid ng Haar. Namin masusumpungan ang aming sinabi. Ang templo ng Poon ay puntahan natin sa harap ng trono, siya ay sambahin. Tugon, Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kaban sa gisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaan maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak sa lingkod mong David. May pangako ikaw, Panginoon namin, ang pinipiling hari ay huwag mong itakwil. Tugon, Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genezaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon at nawa sa tulong ng Santa na ating pong pinararangalan din ngayon at ginugunita si Santa Agata ay atin pong maunawaan ang mga mensahe mula sa ating mga ipinahayag na mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin na ninais na ni Solomon, matapos na maitayo ang templo na sa panahon pa ni David na hinahangad, pero sabi nga po, hindi siya ang magtatayo, kundi ang kanyang anak, si Solomon. At naitayo na ni Solomon. Ngayon naman ay ninais na ni Solomon na dalhin ang kaban ng tipan. Yung kinasusulatan, yung tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. Napakahalaga po nito, na para sa mga Israelita, dahil ito ay patuloy na napapaalala ng katapatan ng Diyos sa kanya pong bayan. Kung sa unang pagbasa, ang kaban ng tipan, yung sinisimbolo, yung mga salita, mga utos, yung tabla. Sa Ebanghelyo, ito yung pangako. Si Jesus ang sumisimbolo sa bagong tipan na ninais na ibigay ng Diyos para sa mga tao. At itong bagong tipan na ito, pakikipagtipan ng Diyos ay talagang nagdudulot ng nagdudulot ng hindi lang basta presensya, kundi nagdudulot ng malaking kaginhawahan, kapayapaan sa tao, lalo tigit yung mga may pinagdaraanan sa buhay. Specifically, dito po sa ating Ebanghelyo, yung bang desperado na yung mga tao, na makalapit kay Jesus, makalapit sa Diyos. Kaya kahit saan, sabi po dito, kahit saan siya magpunta, pinupuntahan siya ng mga tao, dala-dala yung mga taong may sakit para hilingin na mapagaling itong mga may sakit na ito, yung mailapit. Kaya nga maganda po na makita natin dahil yung ating pong misyon sa buhay, hindi porket okay tayo, wala na tayong pakialam sa iba. Sa ibang, balikan natin ulit, sa unang pagbasa sa pamamagitan ni Solomon, nailapit niya yung kaban ng tipan. Mailapit niya ang presensya ng Diyos para sa mga tao. Kasi kung manulungkot ang mga tao noon, kailangan nila ng mapupuntahan. Kailangan nila ng yung bang magpapaalala sa kanila na hindi sila iniiwan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, sa tulong ng mga ibang tao din, nailalapit yung mga may pangangailangan, lalo tigit kagalingang pisikal, papunta kay Jesus. So ito yung ating kailangan makita, na
tayo ba ay nagiging daan na mailapit ang mga tao sa patungo sa Diyos o kabaliktaran? Sana hindi, no? Kasi ang tanging layunin ay mailapit natin ang mga tao sa Diyos. Kung lalo tigit, kung tayo na nakakakita, nakakakilala kahit papano, no, sa gawain ng Diyos, sa presensya ng Diyos, meron tayong pananagutan na dalhin ang mga tao patungo kay Jesus. Yan yung sabi dito, no, kahit man lang palawit, no, ng laylayan ng damit o kasuotan ni Jesus, gagaling sila. Ngayon, sa panahon natin, hindi lang laylayan, hindi lang palawit yung ating nahahawakan o ibinibigay sa atin. Mismong katawan, no? Katawan ni Jesus sa banal na Eucharistia, ang bagong tipan na lagi mapapaalala, ito yung pinakamahalaga sa atin, pinakamahalaga sa buhay ng tao. Hindi lang mas yung kagalingan na hinahangad natin na manumbalik tayo, yung sigla natin, mawala yung sakit, kundi yung mismo mapa sa atin, mahawakan natin, hindi lang laylayan, kundi buong katawan at dugo ni Kristo. Parang minsan ang ganda lang sabihin, no? Pero maraming tao ang hindi naniniwala o hindi makumbinsi na si Kristo sa anyo ng tinapay, ito ang kailangan natin. Ito ang magpapalakas sa atin. Ito ang magpapanumbalik ng sigla ng ating mga medyo nanlulupaypay na mga katawan. Pero sana po, no, mapaalalahanan tayo ulit, sikapin natin kahit isa lang, no? Kahit isa lang, may mailapit tayo patungo kay Jesus. Amen? Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya itinataboy ang sino mang nangangailangang dumudulog sa Kanya. Ang ating itutugon, banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa, bagkus ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama na ang mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroon pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin niyo, Mga kapatid, upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.